Hallelujah! Amen! Amen! Tayo po ba ay nag-lunch na? Hindi pa. Hindi pa, kaya naman pala. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! So, isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen! Yan! So, yan yung palakpak na hindi pa nagtanghalian. So, praise the Lord po. Are we blessed? Amen! Amen po. So, ngayong Sunday, no? Dapat excited tayo kasi nung last Sunday wala tayong venue. Di ba? Bumagyo. Pero praise the Lord kasi kahit po wala tayong venue, nagkaroon pa rin tayo ng online service. Thank you, Lord. Talagang gagawa ng paraan ang Panginoon. Hindi siya papayag na hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Amen? Amen! Amen. So, pumunta na po tayo sa ating pag-aaralan ngayong tanghali. Yan, tanghaling tapat. So, maaga tayong matatapos. So, may I call on everyone to please stand up. Yan, para magising-gising tayo, magkaroon tayo ng energy. Kasi mas mauuna na kumain ang ating spiritual. Yeah. At mamaya naman, ang ating physical. So, basahin po natin ang ating pag-aaralan ngayong tanghali since binasa na ng ating kapatid kanina. Ngayon, babasahin ulit natin. So, English at saka Tagalog para mas maintindihan natin. So, sabayan niyo po ako sa Mark chapter 2 verses 13 to 17. Ayan. So, patalastas po muna kasi masyado pong mababa. Medyo nagkakaedad na kasi yung tao. So, minsan hindi makita yung letters. Thank you, sis. So, sige po. Sabayan niyo po ako. Basahin po natin ang Mark chapter 2 verses 13 to 17. Once again, Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him and he began to teach them. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. "Follow me," Jesus told him. And Levi got up and followed him. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples. For there were many who followed him. When the teachers of the law, who are Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners." So, sa Tagalog naman, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya roon ng napakaraming tao at siya'y kanyang tinuruan. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakad at nakita niyang nakaupo sa paningilan ng buwis si Levi na anak ni Alpeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga naniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan nakabilang sa pangkat ng mga Pariseo, tinanong sila ng kanyang mga alagad, "Bakit siya kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot,
Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matutuwid. So, let's pray. Father God in heaven, we praise you and we lift your name on high, Father God. We pray for your guidance, O Lord, and anoint your servant. Use me, O Lord, to be your mouthpiece. Not my weakness, O God, but may your power be displayed today. And as we hear your word today, O God, give us an understanding heart. A heart that will accept your correction and your rebuke. Bless us today, O Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah! Makakaupo na po tayo at sabihin po na ating mga katabi, God bless you. 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 Amen. So, sino po yung mga naka-attend ng ating service last Sunday? Sa Zoom. Amen. So, napakaganda po ng ating, di ba? Ng ating message tungkol kay Joshua. Galing yung mga nakikinig. Yung mga nag-attend ng Zoom, yung mga hindi naman po naka-attend, pwede po nating i-review yung message about kay Joshua. Pinamagatang? Navigating transition. Yes, navigating transition. Medyo kasi si Moses, patay na siya, so yung leadership niya is ipapasa kay Joshua. So sabi niya, do not fear. Huwag daw tayong matakot. Hindi rin tayo natakot sa bagyo last Sunday, di ba? Amen. May mga lumabas pa rin. Amen. Praise the Lord. So, ngayon naman po, parang 2 Sundays na nagkaroon tayo ng visiting pastor. So, medyo nahinto yung ating Gospel of Mark series. So, ngayon, ito na yung continuation. Excited ba kayo? Amen. Amen. So, lahat po tayo ay maging excited at uhaw sa salita ng Panginoon. Amen po? Amen. So, sa Gospel of Mark series pa rin po tayo. So, recap, nung last Sunday is yung preaching ni Sis Reg, which is the compassion and discipline of Christ. So, pinag-aralan natin yung compassion ni Lord, kung paano siyang nagkaroon ng compassion. Hindi lang basta love, kundi compassion. Kasi, di ba, pag kasi tayo naaawa, tayo mga tao, pag ay, kawawa ka naman. Di ba? Wala kang pagkain, kawawa ka naman. Hanggang ganun tayo. Pero si Lord, ang compassion niya, kawawa ka naman, wala kang pagkain. Ito, bumili ka. So, yun po yung ibig sabihin ng compassion ni Lord. Hindi lang basta siya naawa, kundi yes. So, ganun din po dapat tayong mga Kristiyano. Tapos, yung kanya namang discipline, disiplinado si Lord. Tayo ba? Disiplinado ba tayo? Di ba sabi niya dun sa disiplina ni Lord? Kahit pagod siya, nagpagaling siya ng gabi eh. So, gabi, pinagaling niya yung napakaraming mga may sakit. At ano yun yung compassion niya is pinagaling niya one by one. So, pwede naman niya yun, yung pangkalahatan. Sabihin niya lang, be healed in Jesus' name. Oh, magaling ka na. Kaya niya gawin yun, di ba? Pero, hindi niya yun ginawa. One by one niyang nilay hands yung mga tao para sila ay gumaling. So, yun yung compassion ni Jesus Christ. Ang kanya namang discipline, pagod siya that night, no? Napuyat siya kasi ang dami niyang pinagaling. Yet, he wake up early morning to pray, to have that kind of intimacy with God the Father. So, disiplina. Sino yung mga nagising kanina? Yung mga yan, may disiplina. Amen. Pero dahil kasi wala naman talagang kanina, so kanya-kanya tayo ng devotion. Pero hindi naman nag-judge si Lord. Di ba? Si Lord is compassion and His discipline. Siya yung perfect example and model ng compassion and discipline. Ang sabi ng Panginoon, yun ang ating
Tuladan? Tularan. Tularan! Yun ang ating tutularan as example. So, yun po, ang compassion and discipline of Christ. So, nung first Sunday naman, tinuro sa atin ni Pastor yung healing ng leper at saka ng paralytic. So, ngayon, in connection pa rin ng healing ngayon. Yung healing of the paralytic at saka nung leper, di ba magkaiba sila ng venue. Yung sa leper, walang tao. Ibig sabihin, di ba, in-explain din sa atin ni Pastor na yung sakit na yun, it represents sin. So yung leper, kumbaga, yung sin niya is ginagawa sa walang nakakakita. While the paralytic, ang sin naman ng paralytic is maraming tao. So everyone knows na itong tao na to is makasalanan. So yun yung settings ng dalawa. Magkaiba ng settings, but it's still sinners, still may sakit. Diba? Magkaiba nga lang sila kasi yung isa is walang lunas, yung isa may lunas. So, ang natutunan natin doon, yung word ni Lord na imbes na sabihin niya na you are healed. Diba? Kasi doon sa I am willing to heal you. Sabi niya doon sa leper. Pero ang sabi niya doon sa paralytic, Your faith has yes! Natandaan nila, nakikinig talaga sila. So, your sin has been forgiven. Bakit? Kasi nga, the Lord is after our soul. The healing of our spiritual. Although si Lord talaga is nang-heal physically. But our physical body will soon die. Yun yung reality at katotohanan ng mundo. Na ang ating katawan tatanda, mawawala dito. Pero our spiritual will live. So, kung tayo, ang ating soul ay mabubuhay, saan mo gustong magpatuloy? Heaven, di ba? Heaven lang or earth. Heaven or hell. So, the choice is yours. Amen? Amen po. So, ngayon naman, magpapatuloy na tayo sa ating series, which is nasa chapter 2 na tayo. Chapter 2 ng Mark. So, verses 13 to 17. So, binasa natin ng English, binasa rin natin ng Tagalog. So, may dalawa po tayong outline. Yan. Jesus and the tax collector, yung ating topic ngayon. So, dalawa po yung ating outline. Number 1 is the narrative, and number 2, some lessons. So, sa narrative, meron pong dalawang topic. Sa lessons naman, meron pong 4. So, 4 lang po yung nilagay ko dyan na lessons. Pero, as we go through the verses, marami po tayong mga matututunan. And isulat po natin para nang sa ganun, ma-share natin sa ating Friday Bible Study. Ayan. So, tatanungin ko kayo sa Friday, ano yung mga natutunan ninyo aside from the 4 lessons that I listed there. Amen? Amen. So, pumunta na po tayo sa number 1 na outline, which is the narrative or salaysay. So, ano ba yung sinasalaysay ng verses na binasa natin? And, letter A, Jesus calls the tax collector. So, let's study verse by verse, expository teaching or learning. So, let's go to verse 13. Sabi niya dyan, once again, Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him and began to teach them. So, as we can see from the passage, Jesus is on the move. He went out. So, nandun siya sa bahay ni
Peter. He went out, and what did he do? He went out. A large crowd came to him. So, yung crowd, sinusundan si Jesus Christ. Every time that God is outside or nasa labas, talagang pinupuntahan siya ng mga tao. Because those people who came to Him are in need. In need physically, in need spiritually. So sabi niya dyan, a large crowd came to Him. You know, God is always pleased when we come to Him. Nung time po na to, ni Mark, very accessible na pumunta ka kay Jesus every time that you need something. Di ba? Kasi He's on the flesh eh. Ngayon naman, tayo, paano ba tayo makakalapit sa Panginoon ngayon? By prayer. By prayer and reading His Word. So, have you ever tried na you are in need, you are in trouble, kailangan mo, may problema kang kinakaharap, and you experience that you come to Jesus through prayer. Amen. And then, after a while, bigla na lang, alam mo na yung gagawin after that. Diba? Because, ano sabi ng Panginoon? The crowd came to Him, and He began to teach them. He began to teach them. Pag humingi ka ng tulong sa Panginoon, tutulungan ka niya. Amen. Tuturuan ka niya. Diba? Na-experience ba natin yun? When we come to our prayer, ganun yung ginagawa ng Panginoon. And the same exactly what He does during this time. When the crowd come to Him, He began to teach them. Sabi niya sa John chapter 14 verse 26. But the healer, the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So, malinaw po na kung si Jesus during that time, malalapitan nila anytime kasi nandyan pa siya eh. Pero ngayon, sabi niya, the Holy Spirit is our helper. He is teaching us what to do. Amen. Pero sabi niya sa dulo, and bring to your remembrance all things that I said to you. So when we come to prayer and reading the Word of the Lord, pag nagbasa kasi tayo, yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin eh. Ang problema, kung hindi tayo nagbabasa, hindi natin malalaman kung ano ba yung sinabi ni Lord sa atin, di ba? Amen. Amen. So, kailangan talaga nating mag-pray and at the same time magbasa ng Word ni Lord. Nang sa ganon, sabi niya, paano ba tayo tuturuan ni Lord? Di ba? Tinuturuan niya tayo through His Word. So, kailangan talaga nating magbasa. And the Holy Spirit will teach us what to do. Hindi pwedeng, ay, hindi ka naman nagbasa, pero sabi ng Lord sa akin. Baka mamaya iba yung bumulong sa'yo, di ba? Hindi ka sigurado. Sabi nga ni Pastor Joey, di ba? Oh, paano mong narinig yung boses ni Lord? Eh, hindi ka nga nagbasa. Baka mamaya, bulong lang yun ni Satan. So, if we read the Word of the Lord, 100% po, voice ni Lord yon. Amen po? Amen. Amen. So, pumunta na tayo sa verse 14. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Follow me, Jesus told him. And Levi got up and followed him. So, ano naman yung matututunan natin dito? As he walked along, sabi niya, naglakad si Jesus, nakita niya si Tax collector Levi. Yes, si Levi. Biro mo yun, ang daming tao. Di ba sabi niya? Lahat ng mga tao pupunta sa kanya. So, ang daming tao, crowded ang place. Same dun sa paralytic na crowded din. Pero sabi niya, nakita niya yung taong nagtatrabaho as tax collector. Si Levi, nakita niya. Ang sabi niya kay Levi, follow me.
is walking, yung ang daming tao, pero napansin niya si Levi. Ibig sabihin, kapatid, napansin ka rin ng Lord. Amen ba? Amen. So, Levi is the son of Alphaeus, also known as Matthew. Sabi niya dyan sa Matthew 9, verse 9a, as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. So si Matthew po, or Levi, is the same person. So huwag po tayong malilito. Parang tayo lang yan. Pinangalan tayong Michelle pero Sabel yung ipinalayaw. Diba? Parang ang layo. Pero same person lang po yan. Si Levi or si Matthew na tax collectors. Siya yung isa sa mga 12 disciples ni Jesus Christ. So, ano yung trabaho ni Matthew? Tax collector. Yes, tax collector. Nung time po na yan, is tinuturing silang mga makasalanan or sinners. Pinaiinisan po siya ng kapwa niya Jews. Kasi nga, nung time ngayon, ang mga tax ng tao is sa government sila yung nagdedesisyon kung ilang percent yung ibibigay mong tax. Pero nung time na to, yung mga tax collector, sila yung nagde-decide magkano yung ibibigay mong tax. Kaya sila naiinis kay Levi or kay Matthew. So tinuturong silang mga corrupt. Yes. And at the same time, kaya din tinuturing na sinners or makasalanan or kinag-iinisan nila si Levi, it's because he's working for the Romans. So parang nagtatrabaho siya para sa mga Romano, pero isa sa Jews. So parang pinaghihinalaan siya na spy ng mga Romano. So yun po yung reason kung bakit ang tingin nila kay Levi is makasalanan. Kasi nga tax collector siya. So sabi ni Lord, follow me, di ba? So he's walking, he saw Levi and tell Levi to follow Jesus. And a response, take note dito hindi pa disciple si Levi or si Matthew. Pero sumunod siya. Ano yung sabi? Levi got up and follow him. Parang not an ordinary person, di ba? Kasi kung tayo yun, sasabihin sa ni Lord, o kahit ng leader mo na lang. Simple, di ba? Ng leader mo, halika nga dito. Ay, Mia, halika nga dito. Sundan mo ako. Paano kung nagtatrabaho ka? Kasi si Levi, di ba nagtatrabaho? Naka-duty siya eh. Sabi mo, ba yan? Magkukutos? May ginagawa pa nga ako dito. Di ba? Or, you will say something. You won't follow. But, Levi, as his response, sabi nga, he got up and followed Jesus. Meron dyan sa Luke, ayan, 5:28. And Levi got up, left everything, and followed him. So, sino naaalala nyo na sabi niya, follow me, and then left everything? Peter. Yes, the fisherman, which is si Andrew at si Peter. Na fisherman. So, si Levi po, yun din yung response niya kay Lord. Hindi mo pwedeng sabihin na busy ako, Lord eh. May inassign pa sa akin. Tapos pagod pa ako kay amo. Diba? He responds, left everything, and follow the Lord. So, just like Peter, just like Andrew, sabi niya, iniwan din nila. Nangingisda rin sila nung time na yan di ba? Iniwan nila yung nets, yung kanilang mga boat, and they follow Jesus Christ. So, letter B na tayo. The tax collectors host Jesus. Mahaba pala yung oras ko. So, sabi niya sa verse 15, while Jesus was
having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. So marami pong kaibigan si Levi na mga tax collectors din. Siyempre, pag tax collectors ka, tax collectors din yung mga friends mo. Di ba? So, sabi niya, nandun kasama, in-invite ni Levi yung kanyang mga friends. Levi followed Jesus and also prepared a banquet for the Lord. So, kasama yung, yung physical food. Kasi alam niya si Lord magbabahagi ng spiritual food, di ba? So, si Levi naman, ang kanyang part is imbitahin yung kanyang friend at maghanda ng pagkain na physical. So, isa rin po yan na one way to evangelize our family. Sino yung mga umuwi sa Pilipinas? O sino yung mga gumawa nito? Naghanda sila para sa Bible study ng pastor na inimbita nila. No? Para kasing iba pag tayo yung naririnig ng ating mga kapamilya, di ba? Na mag-evangelize. Parang alam mo yun, dati nga lang, galing-galing yan sumagot sa nanay, tapos ngayon mag-preach na. Parang ang hirap paniwalaan. Pero as an intro, imbitahin natin yung pastor natin to have a Bible study in our house. Tapos, imbitahin natin yung mga kamag-anak natin. Parang mas yun di ba? And then later on, pag kahit hindi na available si pastor, pwede na nating gawin. Amen? Amen. And palakpakan natin si Lord sa mga umuwi at nagkaroon ng sharing of the word sa kanila pong mga bahay-bahay. So kagaya po ni Levi, inimbita niya rin yung kanyang mga friends and families. Alam niyo po sa ating, yung napag-aralan natin sa preaching ni Pastor Jimmy, di ba yung sa leper, or yung paralitiko, so hindi, may mga kaibigan din siya na nagdala sa kanya, sa Panginoon. So, yung mga kaibigan, yung mga kaibigan natin, dalhin natin sila sa Panginoon, ipakilala natin si Lord sa kanila. Amen. Hindi pwedeng tayo lang. Kasi parang selfish pagka tayo lang nakakakilala sa Panginoon. Pag alam mo na meron kang kaibigan na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, share the word of the Lord to them. Dalhin natin sila sa Panginoon at ipakilala natin sila sa Panginoon. So that's exactly the same na ginawa po ni Levi. Kasi alam niya marami pa siyang friends na mga tax collectors and sinners. So yun po yung ginawa niya. And dahil po doon, nakarinig din sila. Nakakilala din sila. Sabi nga, pumunta na po tayo sa verse 16. When the teachers of the law, who were Pharisees, yan na, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? Yun. Itong mga teachers of the law, which is the Pharisees. Sino ba sila? Yun. Diyan sa Matthew 23, alamin natin. Verses 1 to 3. Sabi niya dyan, then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So, you must be careful to do everything they tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. So, yun po pala yung mga teacher of the law or yung mga Pharisees. Yung ang dami-dami nilang gustong ipatupad pero sila mismo hindi tumutupad. So, that's exactly them. So, sino pa yung nag-question kay Lord, bakit si Jesus kumakain kasama ng mga sinners, ng mga makasalanan? So, dalawang klase po yung mga makasalanan dito. Isang makasalanan na aminadong makasalanan at isang makasalanan na lihim na makasalanan. So, very
ano kasi, very, ang tawag dito, obvious na si Levi or si Matthew ay makasalanan. So, everyone knows. Pero yung mga Pharisees, hindi siya masyadong obvious. Pero, sabi niya dyan, na ang mga sila daw yung nagpapatupad ng marami silang mga sinasabi na gusto nilang ipatupad, pero sila mismo ay hindi tumutupad. So, medyo ano yun, parang, di ba sabi nga nila, Pastor, walk what you talk. Or do what you preach. Yan. Naku, lagot. Baka mamaya may nakatingin sa akin. Sabihin nila, ay, si Sister Michelle, parang ito yung nagsabi na walk what you talk. Okay lang po yun. Paalala niyo po sa akin. Kasi minsan, di ba? Aminin natin. Minsan kahit alam natin na mali, ginagawa pa rin natin. Di ba? Pero tayo po dito sa loob ng church, lalo na po sa ating mga leaders, hindi naman po mali na sabihin natin na, ay sis, parang mali na yung ginagawa ko. You have the right to say that to your leader. Kasi, kung gusto nyo ba ang magsabi pa yung mga tagalabas? Na yung mali na yung ginagawa ng ating mga leader. Di ba hindi? So tayo na yung mauna. Kung di mo kaya, sabihin mo kay Pastor. Si Pastor magsasabi. Amen? Amen. Kasi nga, yung basta word of God, rebuking yan eh. It will teach us. Sabi nga, God will teach us, di ba? So sometimes, hindi lang dahil leader na eh, hindi na kailangang turuan. Sila nga yung dapat na turuan natin. Then, kasi hindi naman kami all knowledgeable, hindi naman kami kagaya ni Lord, di ba? Amen. Amen po. So, itong passage na to, or yung sa verse 16, in all fairness naman, kahit na ganun po yung mga Pharisees, yan, may pambawi. Nagtanong pa rin sila, di ba? Hindi naman sila agad-agad na, dapat hindi ka kumakain, nakasabay ng mga sinners, dapat kami lang kasabay mo. Hindi naman sila gano'n, di ba? Sabi lang nila, bakit siya kumakain kasama ng mga makasalanan? So, at least nagtanong sila. So, ganun din po tayo. Kung tayo po may mga nakikitang mali, hindi maganda, lalo na sa ating mga leaders, pwede po natin directly tanungin sila or tanungin natin si Pastor. Para nang sa ganun, directly, masagot din tayo. Amen. Kasi baka mamaya mag-isip ka ng kung ano na, nagkasala to tayo, di ba? So dito, nagtanong po sila, and directly, sila din po ay sinagot ni Lord. Sabi niya sa verse 17, on hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. So, it is not the healthy. Yung mga si Levi ba may sakit? Spiritual. Yes, spiritually. Spiritually po yung tinutukoy ni Lord dito. Unlike dun sa previous na yung sa paralytic and the leper, talagang spiritually and at the same time, physically sila ay sick. So dito, ina-emphasize dito na hindi po sick physically si Levi, but sick spiritually. Kaya sabi ni Lord, it is not the healthy who need a doctor. Sino din dito wala namang sakit pero nagpapadoktor? Di ba wala? Di ba pag alam mo na merong something is wrong in your body, malalaman mo yun kasi sarili mong katawan yan eh. So sabi mo, ay masakit pala. Sino dito ang nakaranas ng sakit ng ulo pero yung, ay hindi masakit yung ulo ko. Di ba? Parang imposible. So sabi ni Lord, it's the same na yung mga kailangan ng doktor is yung mga may sakit. Pero sakit na tinutukoy dito is sakit na spiritual. So malinaw po yun. Sick spiritually. And that they need a doctor which is si Jesus Christ. So sabi niya, I have not come to call the righteous but sinners. So sinners. Sino ba yung sinners? Tayo. Sabi niya sa Timothy, 1 Timothy chapter 1, verses 15 to 16. Here is a trustworthy saying that deserves
full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst, sabi ni Timothy. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. So, inuulit ko po, yung mga sinners who accepted that they have sinned against the Lord. Yung mga sinners na umaamin na sila po ay makasalanan, sila lang po yung nangangailangan ng doktor. Kasi kahit naman may sakit ka, kung hindi mo inaamin na may sakit ka, hindi ka mangangailangan ng doktor. Tama ba? Amen. Pero pag inamin mo na tayo ay may sakit, tayo ay makasalanan, tayo ang mangangailangan ng doktor, which is si Jesus Christ. So, at this point, two persons yung pinagsasabihan ni Lord at the same time. Sila Levi, kasi sila ay makasalanan talaga. So, inamin nila yon. So, sila yung kasalo ni Lord. Pero itong mga Pharisees niya, so, kino-question nila. No? So, directly, sinagot pa sila ni Lord. Kasi nga, hindi naman sinabi ni Lord na, kayo kasi mga Pharisees, teachers of the law, mga righteous na kayo. Hindi niya naman sinabi yan di ba? Kasi, di ba, walang righteous. Amen. Only Sabi God. niya sa Romans 3:23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen. So, hindi ko na sinulat yon kasi memorize na natin yon. So, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pharisees ka man, tax collector ka man, walang sinabi na exempted ka. Sabi niya, for all have sinned. Pwera na lang kung di ka sakasali sa all. Baka ibang ka, nilalang. So, malinaw po yun na ang Panginoon ay naparito hindi para sa mga righteous, but for those who are sinners like Us. us. Amen po. So, let's conclude our part 1. Sa part 2 na po tayo. So, sa part 2, some lessons that we could learn from this narrative or sa ating pinag-aralan. So, number A, Jesus is looking for the sinners to be saved. Sabi niya sa verse 14, as he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Kung sabihin, he saw Levi. God is looking at us who are sinners. So, sabihin po natin sa ating katabi, God is looking at you. Yes, us. Nakatingin sa atin si Lord. Amen? Sabi niya sa Luke, chapter 19, verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. So, dati nung pinakaunang-una pa lang ako na na-evangelize, sinasabi ko talaga na, ay parang hindi ako karapat-dapat sa buhay ni Lord. Dahil sabi niya, binigay ni Lord yung kanyang buhay para tayo ay maligtas. Ay, parang hindi naman. Am I worthy? Di ba? Pero, ang liwanag ng sabi ni Lord, for the Son of Man came to seek and to save the lost. He came to save us and not to condemn us. Amen. Walang kasamang condemnation. He came to save us. Sinners like Levi, lantaran, everyone knows that they are sinners. But, paano yung mga ginagawa natin nang walang nakakakita sa atin? Yun. So, it's our personal and intimate ask for repentance to the Lord para tayo ay mapatawad. Hindi po tayo i-condemn ni Lord. Amen? Amen. So sabi niya dyan, if you are burdened and suffering because of
sin, Jesus is looking for you. Amen? If you are burdened and suffering because of sin, Jesus is looking for you. So, letter B na tayo. Letter B, Jesus often calls busy to serve. O, kaya hindi natin pwedeng sabihin yung maging excuse natin na busy tayo. Kasi, pag busy ka, ikaw pala yung mas lalong tatawagin ni Lord. Alam mo yung sa mga estudyante, di ba yung teacher? Nararamdaman ng teacher kung sino yung hindi nag-aral kasi hindi nagtataas ng kamay, di ba? Ito din sabi ni Lord. Ang tinawag ni Lord yung mga nagbibisi-bisihan. Ate Shirley, yung nagsasabi sa yung busy. Saan si Ate Shirley? Yun ang tatawagin ni Lord. Di ba? Busy-busy kayo maging busy kayo, tatawagin kayo ni Lord. Sabi niya, as he walked along, sa verse 14, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Follow me. Jesus told him. Yan. So, si Jesus, nagtatrabaho siya noon. Pero, sumunod siya sa Panginoon. So, if you want to be blessed, follow the Lord. Amen? Amen. Amen. So, kung busy tayo, mas lalo kang tatawagin ni Lord. Yung mga sumasagot sa akin ng busy, lalo kong pinagpipray, Lord. Amen? So, pag sinagot tayo na, busy kasi ako, sister. Okay lang po. Tapos isama mo, ilista mo yung pangalan niya dun sa prayer mo. Amen? Tapos sa susunod, hindi na siya magsasabing busy siya. Tapos sabi niya, okay po sis. Diba? Amen. So, Matthew 4:18 to 20. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed him. So, the same with Levi. So, sila po ay sumunod sa Panginoon. So, busy nga tayo every Monday, di ba? Monday hanggang Sabado. Mas lalo pag Sabado kasi lahat ng borders natin nandyan. Bigat aldaw pangmagahan, tanghalian, hapunan, may kasama pang merienda, di ba? Kasama. So, napaka-busy. Pero, dahil nandito tayo, busy kasi tayo Lunes hanggang Sabado. Kaya nandito tayo, tinawag tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, letter C. Matthew provides a wonderful method to personal evangelism. So, ito yung ginamit ni Matthew, yung opportunity that Jesus will come to his house na mag-evangelize. Invite his friends, his family. So, kagaya nga ng nabanggit natin kanina sa mga nakakaroon ng Bible study sa kanila pong mga bahay, it's a good opportunity for us to introduce Lord Jesus to our families and loved ones and friends. Di ba nga, sabi niya kasi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in all Judea and Samaria. Amen. So, maging witness tayo sa ating pamilya, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, and to the remotest part of the earth. So, the same way na ginawa po ni Levi na in-invite niya yung kanyang family, yun din po yung ginawa po ni Cornelius. Sabi niya sa Acts 10:24, the following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. So, ito po yung time na si Peter naman ang pupunta sa bahay ni Cornelius. So, the same way Levi did, also Cornelius did. So, in-invite niya din yung kanyang family and friends para makarinig sila ng salita ng Panginoon through Peter. So,
Yung mga ganito pong opportunity, huwag natin palampasin. Amen? Amen po. So, house to house, Bible study, prayer meeting, yan. Lahat po ng nakakagawa ito, praise the Lord. Yung mga hindi pa, desire natin, dinidesire ko rin po ito. So, dati kasi, nagagawa na, tapos nahinto kasi, yan. At, syempre, pag dinisire natin, ibibigay ko ni Lord. Amen? Amen po. Letter D. To heal those sick with sin, we must spend time with them. So, kagaya ng ginawa ni Jesus Christ, no, na pumunta siya sa bahay ni Levi and spend time to Levi and his family. So, ito rin yung gawin nating pagtularan na gawin the same na ito yung gayahin natin na ginagawa ni Lord sa mga sinners. Just like Jesus did, He spent time to be with the sinners. Dahil si Lord lang ang makakagamot. Lalong-lalo na pag nakikita natin yung family natin or yung mga friends natin na may problema. Palagi na lang may problema. Tapos ikaw yung tatakbuhan. No, pautang. Tapos ikaw naman, pautang ka ng pautang. Pero, hindi mo alam na pag in-introduce mo kay Lord, di ba? Soon enough, matututunan nila kung paano i-manage yung kanilang mga pera. Amen. Tapos sa susunod, sila na yung magpapakutang. Amen? Amen. So sabi niya sa Revelations 3:20, Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. So kagaya nga na nabanggit kanina mga kapatid, hindi naman talaga after si Lord dun sa physical food na ininda sa kanya ni Levi. But He is after the spiritual sa soul ng bawat isa. So sabi niya dyan na, Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, kapatid, you hear the voice of the Lord today. He's calling you. He's knocking at the door. I will come and eat with that person and he with me. Pag kasalo natin ang Panginoon, we are one with the Lord. Amen? Amen. Amen. He is knocking at your door and desiring to come in and eat with you. And wants you to be His family. So, sabi nga, di ba, kung sino yung mga tumanggap at naniwala sa Kanya, binibigyan niya ng karapatang maging anak niya. So, pag anak tayo ng Diyos, kabilang tayo sa family ng Diyos. He wants to forgive our sins and call you into His new life. So, for our conclusion, yan, sa Luke 5:31 to 32. So, the same, lang po to, the same passage, magkaiba lang ng version. Ito ay version ni Luke, while yung inaaral natin is version ni Mark. So, sabi niya sa Luke 5:31 to 32, Jesus answered them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Yun po kasi ang gusto ng Panginoon. The Lord hates sin, but He loves the sinners. Amen? Amen. And the mercy and grace of the Lord is enough for us. There is mercy. Yeah, there is mercy to pardon greatest sin. And there is grace to change greatest sinners. Amen. Isa rin tayo dyan na binigyan ng mercy and grace ng Panginoon. That's why we are here today. Amen? Amen. Amen. And for our reflection question, ayan, reflection question. Are you willing to let Jesus be your great physician? Amen. Are you willing to serve
Jesus, no matter how busy you may be, are you willing to join Him in seeking and saving the lost? Amen. So narinig po yung Panginoon. Let us all stand. Hallelujah. Hallelujah. Lord, yes, oh God. You hear all the answers of my brothers and sisters here right now, Panginoon. They are so much willing, oh God. They are willing to serve you no matter how busy they are. We are. And we are willing, oh God, to be. Lord Jesus, you are our great physician. Kailangan ka namin, Panginoon, sapagkat healthy man po kami physically, but our inner soul, our spirit, ay nangangailangan din po ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And Lord, we are so much willing, O God, to join you in seeking and saving the lost. That's the reason why you came to this earth, O God, to save the lost, O God, to seek and save the lost. Thank you, Father, Lord Jesus, for coming into this world, O God, for us to be saved. Hallelujah. Hallelujah. And let us all raise our hand to receive the blessings and the benediction of the Lord Jesus Christ. In Numbers 6:24-26, He said, "The Lord God bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace." May the love of the Father, the saving grace of His Son, Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, Amen.